Hindi alam ng mga tao na may flood control pala. Ganyan po kahudas. Dahil po sa pera, ipinagkanulo yung bayan. Hindi po, siyempre, hindi naman literal yan. Pero gawin nating literal. Okay, yung literal na hinudas niya, si PRRD. Paano hindi mo matatawag na hudas yan? Lahat po to may kinalaman po sa sinakulo. Ha? Paano hindi mo matatawag na hudas yan? Tignan nyo naman po kung ano po ang ginawa. Sabi nga ni Baste, pinalibing, yung tatay mo, binigyan ng yung kahilingan ng tatay mo na malibing sa libingan ng mga bayani. Ginawa ni PRRD. Walang nakagawang presidente niyan. Di ba? Yun pa lang, dun pa lang. Doon pa lang sa pangyayari na yun. Dapat yung pagtanaw ng utang na loob mo sa mga Duterte, dapat walang katapusan yun. Kasi ilan na nagdaan na Pangulo, Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy, 5 presidente nagdaan. Walang nagtangka na ipalibing yung ama mo sa libingan ng mga bayani. Kaisa-isa si Pangulong Duterte. Bakit hudas? Putya, hindi pa ba hudas yan? Yung tatay mo pinalibing. Ano sabi ni Baste? Yung tatay mo pinalibing ni Pangulong Duterte. Pero yung tatay namin, pinakulong mo. Hudas talaga eh. Hudas na literal. Di ba? Hudas dahil imbis na tumanaw ng utang na loob, pinakulong pa. Yung may utang na loob siya, pinakulong pa. Wala na pong huhudas dun. Yung iba po, masamang tao na yung tingin natin pag hindi tumanaw ng utang na loob. Ito po, grabe. Hindi na tumanaw ng utang na loob. Yung pinagkakautangan ng loob, pinakulong pa. Ewan ko lang kung meron pa pong matatawag na mas hudas pa dyan. Yan na siguro yung ultimate na kahudasan. Tapos, isa rin siyang mga pareseo. Ewan ko lang kung tama yung pagkakaunawa ko, hindi ako biblical eh. Yung mga pareseo, ito yung mga leader ng simbahan, di ba? Yan, kakampi niya yung mga leader ng simbahan. Anak ng tinapay, ito, meron dito sinabi to si Father Flavi. Ay, hindi si Father Flavi, yung isa yung running priest. Sabi daw ni running priest, kinakailangan nating lumabas ang simbahan para mapigilan ang presidency ni VP Sara. Hindi lang sa 2028, ngayon pa lang daw lumabas na. Ayan po, yan ang mga kakampi niya, yung mga pareseo. Napatunayan na natin na Barabas siya dahil siya yung pinili ng tao kaysa kay Jesucristo. Ikalawa, napatunayan natin na hudas at patuloy po ng huhudas dahil hindi lang po kay PRRD, hudas din. Dahil panghuhudas po yun, yung utang ka ng utang, tapos ninanakaw naman ng mga katropa pips mo. Hudas kasi, utang ng utang, meron mga magnanakaw, ayaw pakialaman, pero nakatutok lahat sa mga Duterte. Sangkatutak na po. Ngayon po, ano po mga balita? Maski po mga kaalyado ng mga Duterte. Nakita niyo po, nabalitaan natin na mayroong bagong tuta. Ayon mismo kay Pulong, bagong tuta na matibay daw, matibay.
Parang may ideya tayo kung sino yung matibay na tuta. May hawig ba sa pangalan yan? Matibay. Ultimate po yan na kahudasan. Yung hindi ka na tumanaw ng utang na loob, pinarusahan mo pa yung pinagkakautangan mo. Literal po na nangungutang. Wala na pong ginawa. Crisis na, utang pa. Wala namang ginagawa sa pera kundi o libreng sakay, o libreng toll, o libre. Panay libre. Alam niyo po, tuwan-tuwa kayo, di ba? Natutuwa kayo. Meron kayong tinatawag na libreng sakay sa LRT. Hindi na po natin alam yan. Sisingilin din nila yan. Libreng sakay. Halimbawa po, ang nagastos lang nila sa libreng sakay, 1 billion o 10 billion. Pag nangolekta na yung mga yan, pag sa report na 20 billion na yan. Paano pong malalaman natin? Libre nga eh. Tapos, ayuda. Bigay-bigay lang. Yung pera po, pag pinamigay mo lang, ubos na kagad yan. Ano sabi naman na bigyan ng 5,000? Ubos na. Tapos marami pang hindi nabibigyan. Marami pa pong hindi nabibigyan man lang. Baon na tayo sa taas ng presyo ng bilihin. Pwede naman po yan, Mr. President. Kung kayo po ay nagtatrabaho lang at ang inyong mga gabinete, aminado nga sila, old stock nila yung mga langis. Paano nangyari na yung old stock na ibenta pa at tayo po ang may pinakamataas? 97%, halos na doble. Sa ibang, ang susunod po sa atin, 46% lang. 46% lang. Ang laki po ng diferensya. Pare-pareho po na ang dahilan dahil sa, tapos babalitaan tayo, yung Hormuz, nakausap ng Pilipinas. Hormuz, bukas sa atin ang Hormuz. Padadaanin tayo. Kala mo talaga may sarili tayong barko. Kala mo tayo yung bumili. Alam niyo po, yung sinasabi niyo na parang tagumpay, galing-galing ni BBM, tignan niyo nga, tayo na ano tayo ng Hormuz, na napagbigyan tayo na yung mga barko natin. Una, may barko ba tayo bumibili doon talaga? Atin yung barko? O dumadaan lang doon at bebentahan tayo? Ikalawa, US ba tayo? O Israel? Alam ko US at Israel lang eh. At saka yung mga kaalyado nila. Kalbaryo. Alam niyo po ba yung Kalbaryo? Di ba yan yung nilakaran ni Jesucristo? Habang siya po ay pinapalo, hinahataw, kada po. Ganito po ginagawa ng mga ng kay Jesucristo. Kada madadapa si Jesucristo dahil sa bigat na pasanin. Ayan. Si BBM po ay mabigat na krus na pasanin natin. Pasan-pasan natin sa Kalbaryo. Pag tayo po, siya rin yun. Siya na yung Kalbaryo, siya pa yung mabigat na krus. Pagkatapos po, ano pong ginagawa? Tuwing pong mayroong madadapa, hinahataw pa ng latigo. Pinapalo pa ng latigo si Kristo. Ganyan po tayo eh. Tuwing may krisis, nagkakaroon po ng krisis, instead po, na itayo tayo, buhatin tayo sa krisis, lalo tayong binabaon. Sinasamantala eh. Kita nyo yan? May krisis na, bigat na ng problema ng mamamayan. Bigla mo maririnig, Marcos Jr., pinaigting ang pag-secure ng 408 billion bagong utang. Dinaig na po niya yung utang ni PRRD. Kaya po malaki utang ni PRRD kumpara sa iba. Kita nyo naman.
mayroong ebidensya na napuntahan at ikalawa, pandemya. Magastos talaga. Pag bumibili ka ng mga bakuna, magastos pa talaga pag ikaw ay totoong namimigay ng ayuda. Yung totoong ayuda, yung halos lahat ay nakatanggap. Para tayong parang yung mabigat na krus na bit-bit natin, tuwing madadapa tayo, imbes na tayo po ay iahon ng gobyerno, pinapahalo pa tayo. Masakit na nga po na marinig. Masakit na nga po na maramdaman natin na ako sa totoo lang po, ang laki po ng tinaas ng presyo ng bilihin. Hindi na po lang isang pinag-uusapan natin. Magkano tinaas sa baboy? Ang bili ko dati na tumaas bigla ng 30 kada kilo. Ang masaklap pa nito, inuuna pa nyo ba, pag naririnig nyo yung mga salitang 408 billion bagong utang, tapos pag naririnig nyo yung salitang impeachment laban kay BP Sara, hindi pwedeng itigil kahit may crisis, ayon kay Adjong. Pag naririnig nyo yung mga congressman na akala mo yung pinakamalaking kasalanan na naganap ay magkaroon ng agent na nagngangalang Mary Grace Piatos. Pero meron nakatanggap na almost 2 million na reward na agent, naka ano yung di ba? Dahil nakahuli ng maraming shipment ng droga. May reward siya. 2 million pesos. Pero bawal kay BP Sara magkaroon ng mga Mary Grace Piatos. Kinakailangan daw makilala. Bakit kaya gustong makilala? Ikaw pala. Ikaw pala agent na nagtuturo sa mga rebelde Ano nga pangalan mong totoo? Para biyayaan ka namin ng ticket papunta sa langit. Kalbaryo. Itong gobyerno na to, kalbaryo. Pasan-pasan nating krus. Ang bigat sa loob. Imagine ninyo, uunahin pa rin yung impeachment ni BP Sara. Kahit daw may krisis, kinakailangan ma-impeach si BP Sara. Sa totoo lang po, alam na po natin ngayon lahat na yung ginagawa po nila ay labag sa batas. Ang dami na naghamon sa kanila. Meron kayong testigo, meron kayong matinding ebidensya. Bakit ayaw nyo pang ipasa sa plenaryo? Bakit magano pa kayo ng mini trial? Gusto po nilang siraan si BP Sara sa mini trial. Gusto po nila, ngayon po, bistado na sila. Illegal pala yung gagawin ng mga yan na manghihingi ng salin, manghihingi ng mga bank account. Bakit po? Bakit po nila ginagawa kay BP Sara yan? Manghingi ng bank account tsaka mga salin. Mula rin po sa bibig ng vice chairman. Di ba? May president na. Pwedeng ma-impeach si BP Sara sa pamamagitan lamang ng salin tsaka yung pera niya. Pag hindi mo na-deklara, meron na raw president yan sa kaso ni Corona na na-impeach, natanggal sa pwesto, namatay sa sama ng loob. May sakit na dati, talagang sasama talaga loob mo. Nag-aral ka, matalino kang abogado,
naging Chief Justice ka, tapos tinanggal ka lang dahil lang sa salin. Vindicated na po yung pamilya ni Corona. Yung sinasite ninyo na kaso para kay BP Sara, illegal yung pagsasite nyo. Mali yung pagsasite nyo pala. Dahil illegal yung gagawin nyo. Kay Corona, ang nanghingi ng salin, nagpasabpina ng salin, nagpasabpina ng mga bank record at iba pa, ay impeachment court, Senate. Kayo, hindi kayo korte. Justice Committee lang. So, ang laki po ng diferensya. Maling-mali. Justice Committee versus impeachment court. Sino po ang tunay na may kapangyarihan na magpasabpina? Impeachment lang. Balik tayo rito. Yan po. Mga ginagawa po na yan, mga yan, panghuhudas yan.